Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako po si Ate Mel and sa lahat po ng mga nandito po ngayon, welcome po sa channel po natin. And guys, nandito na po tayo ngayon sa tinatawag po nating ritual po sa pag-ibig. And maraming pong klase maraming klase po ang tinatawag po nating stages or pamamaraan po kung paano mo makukuha yung puso ng taong mahal mo, no? So, ito yung advice ko, no, kung sakali naman po talaga na itong tao na 'to, malaya siyang mahalin ka, then ikaw naman po is malaya din po na mahalin mo. Sabihin po natin na naghiwalay po kayo, asawa mo siya, puwedeng-puwede po, number one po 'yun na puwede mo talaga siyang gawin, 'no. Kasi sa akin, sabi ko nga sa inyo mga kababaihan, kung sakali po na ang asawa mo, pumunta siya sa iba at may mga anak kayo, talagang ipaglaban mo 'yun, 'no. Huwag mong hayaan na sirain ng isang tao ang pamilya mo. Maliban na lamang po kung ikaw po ang nagkakamali, 'no. So, sa akin baga, ikaw man po si lalaki, kung halimbawa man po yung asawa mo, na lalaki siya, 'no, kailangan tanungin mo ang sarili mo kung matatanggap mo pa ba siya. Kasi sa akin, iba kasi ang level po ng pagmamahal ng lalaki at saka yung, pagmamahal ng babae. Kasi tayo kasing mga babae, kahit magkamali man yung asawa natin, puwede kasi natin siyang patawarin ng paulit-ulit. Alam niyo kung bakit? Kasi mahirap kasi tayo na kalimutan po yung ama ng mga anak natin. Mahirap kalimutan yung taong minahal natin. Mahirap talagang kalimutan yun. Kahit sabihin po natin na kahit gaano ka pa katatag. Kaya nga po, ang iba diyan, nagiging matatag sila kasi hindi pa rin nila makakalimutan yung unang pag-ibig nila, 'no? Now, ito naman po si lalaki kapagka nambababae yung ng lalaki yung asawa nila, mahirap tanggapin po ng ego ng isang lalaki na no, mas masakit 'yun sa sa puso sa reputasyon po ng isang lalaki na nambababae po o na lalaki po yung asawa nila, 'no. Kasi iba-iba ang emotion na dala ng isang babae at saka sa isang lalaki. So ito nga po ang tinatawag ko sa inyo guys kung bakit po, bihira po akong magbibigay ng topic na ganito. Pero since talaga po kasi marami na po kasi ditong nabiktima po ng gayuma o ng gagayuma, 'no. So, bibigay ko sa inyo kung papaano pero marami siyang paraan. Marami akong alam na paraan. Pagdating sa ritual, marami akong alam. 'No, puwede kang mag-ritual sa buwan mismo. 'Yun walang ano 'yun, wala kang gagawin kasi marami talaga po na maraming mga kagamitan na kung saan pupuwede mo siyang gagamitin paano mo maibalik ang taong nawala na or sabi ko nga sa sumakabilang bahay na maraming paraan, 'no. Now, ang sa akin, magbibigay po ako sa inyo ng 2 sample po or 3 na kung saan puwede ninyo siyang sundan, pero may mga kagamitan kayo dapat. 'No. So, etong una po is like, tinatawag po natin na parang let's say kung asawa mo na siya and umalis na po o sabihin po natin kasi sa akin nga po is like bago man po mawala yung asawa niyo dapat gawin na ninyo ito every night bago ka matulog. Nandiyan man yung asawa mo o wala. Kasi alam mo, like kahit nga papaano baga like okay na po yung sabi ko nga sa inyo, parang ang asawa natin parang saranggola. 'Wag mong masyadong, hawakan kasi po lalagapak 'yan or hayaan mo po siyang makalaya pero hawak mo pa rin yung lubid. 'Di po ba, 'no, sa atin na mga babae, 'di po ba? And then mahalin mo ang asawa mo ayon po sa gusto niya, hindi yung ayon sa gusto mo, tas hindi rin po sa gusto ng biyenan niya. Kasi marami pong pagkakamali guys, naku abutin tayo ng siyam-siyam dito kung pag-usapan po natin lahat. Na pagdating po kasi sa ritual, sabi ko kako, ang mostly na ginagamit diyan ay smoke, sigarilyo, yung binubuga. Tapos hindi mo alam kausap mo binubugahan ka na pala, 'no. Kaya pagdating mo sa bahay 'di ka na makakatulog, 'no. And then pangalawa po is pabango. Kaya nga po 'pag ang charm ko is gumagamit po ako ng pabango. Kasi once na pabango kasi, manunuot po 'yan dito hanggang dito sa isip nila. Kasi ang gayuma po, hindi mo siya kukunin
sa puso lang. Kukunin mo muna ang isip niya na mahuhumaling sa'yo. Di po ba? Kasi sabihin po natin na itong simple, meron pa dyan na mas matindi pa. No? Pero ito yung pinakasimple, pinaka-efektibo, wala po siyang side effect. Ibig sabihin, pwede mo siyang gawin po siya gabi-gabi o pwede mo siyang gawin kung kahit na ano. And, pero remind ko lang, gawin mo lang po siya sa isang tao. Depende po nga po sa intention mo. So you see, ito na po yung tinatawag kong ritual po sa charm. Paano mo mapapabalik o mapaibig yung tao or galit na galit sa iyo. Halimbawa, yung asawa mo, nag-away ka, galit na galit sa iyo, mayroon kayong sinabi, tapos na nga lahat-lahat na. No? And, isa na yan sa guys, bago mo i-impress yung damdamin mo sa asawa mo, paano mo siya makakabalik. Kaya, meron nga akong advice po sa inyo na mas maganda kasi kung ibang tao ang gagawa kaysa sa'yo. Pero gawin mo din ito sa'yo para at least kahit paano alam mo. Kasi ang intention mo is, halimbawa po ikaw asawa, no? At the time po na ginagawa mo, galit ka, di syempre, parehas din po yun, galit din po siya. No? So, at the time na ginagawa mo yung ritual, dapat po yung pag-ibig ang namumutawi sa puso at isip mo. Para po ito po kasi yung i-impress mo sa kanya. Now, okay, ito po yung charm na sinabi ko nga sa inyo is, this is actually how it looks. No? Meron po siyang ano. So, as I said, kailangan pong matuto po kayong mag-meditate. I-off mo lahat ng problema mo. I-off mo lahat ng dahilan kung bakit siya umalis. I-off mo yung dahilan na yung kabit niya, huwag mo siyang isipin. Dapat i-feel mo yung lahat po ng nararamdaman mo. Usually niyan is yung unang kita nyo. Di ba? Yung unang kita ninyo, yung parang, paano ka ba niya minahal? Niligawan ka ba? Tapos gano'n. May mga moment po talaga po yan na at the time po na parang, yun ang dahilan kung bakit inibig mo siya. So, ito yung crucial po sa inyo kung gusto talaga ninyo siyang gawin. Kumbaga sa akin, yung pagmamahal sa iyo, yung ngiti niya, yung mata niya, lahat, yung parang natutunaw yung puso mo. Yun lahat po dapat damhin mo, iramdaman mo, i-feel mo dito sa puso mo talaga na yung time na wag mong isipin yung galit ka, wag mong isipin yung wala na siya sa'yo, wag mong isipin yung kabit niya, sabi ko, alisin mo lahat yung mga negative mo. Yun po ang time po talaga ng pagritual. Kasi ikaw po ito. No? Ngayon, so, di ba? Nabubuhay mo na yun. Parang sa isip mo ba, buhayin mo ulit ang dahilan kung bakit mo siya minahal at paano ka din niya minahal. No? So yung time po na magkasama kayo, masaya ka, yung mga konting mga gesture niya na hindi mo malilimutan, okay, yung the way nga talaga siya titingin sa'yo, the way po siya, no? Kahit, kayo lang nakakaalam ng dalawa, di ba? No? So, ito yung ibubuhayin mo sa isip mo. Bubuhayin mo sa isip mo hanggang sa maramdaman mo talaga yun. Nakakalimutan mo yung hinanakit mo sa kanya. Maramdaman mo talaga yun. And then, ito po yung time ng paggawa. So, now, mayroon po siyang orasyon, pero hindi ko ibibigay dito ang orasyon ha. No, magsabi na ako sa inyo at huwag niyo akong tanungin kasi hindi ko po yun ibibigay. Pero may orasyon po yan dapat. So, kahit sabihin po natin na simpleng ama namin or simpleng mag-Hail Mary, hingi ka ng tulong sa mahal na ina na ibalik sa'yo ang mahal mo. So, yan, sabi mo ako, Hail Mary, full of grace. Habang dinaramdam mo yung isip mo sa kanya, ginaganon mo na to. Yeah, ginaganon mo na to. So, i-impress mo dito kung ano po yung nararamdaman dito, then ipasok mo dito sa kamay mo. So, yung pagmamahal mo sa kanya, isipin mo talaga siya paulit-ulit habang nagdadasal ka. And then, puntahan mo siya. Wag sa personal ha. Ito na ngayon. Tinitrain ko kayo kung paano po nyo gagawin sa astral. Pag sinabi kong gawin niyo sa astral, ibig sabihin nun, gawin niyo lang sa isip lang hanggang
isip lang. Huwag mo siyang puntahan doon sa nanay niya, huwag mo siyang puntahan sa barkada niya kasi masasaktan ka lang. So, ang dapat na isipin mo, doon puntahan mo siya kung nasaan mo siya. Every time po yung isip mo nandun na dahil po sa dasal, dahil po doon sa ginagamit po natin na sinukuan, na pampasuko, puntahan mo siya. And then tawagan mo siya sa pangalan niya. Ano ba tawag mo sa kanya? Honey, alam mo sa astral kahit sabihin natin na hindi ka nakakakita, tawagin mo siya, "Honey." Tapos imaginin mo na nasa likuran ka tapos lilingon siya sa'yo, 'no, lilingon siya sa'yo. And then paglingon niya sa'yo talaga, agad, 'no, hipuin mo yung dito niya, pababa. Kailangang maamoy niya sa'yo. O sabihin po natin para maamoy niya yung pabango mo, ano. Ang pabango guys, napakalakas po pagdating sa astral. Kaya nga po meron tayong insenso, meron tayong ano, kasi it anoint, kasi yung myrrh, kasi yung mga ano, kasi yun po talaga is scent is ang pabango kasi guys is a symbol of air, and air is mind. So, kung gusto mo talagang makuha ang isip niya na ikaw ang iisipin niya, kasi ginanon mo na ito, 'no, and then lagay mo sa ano niya, sa mukha niya. Ganyan, pababa ha, pababa, pababa, pababa doon, baba doon. Tapos pangatlo, pagkatapos yakapin mo siya. Tapos etong dito mo talaga, kasi dito meron na, 'di ba? Kasi una sabi ko sa iyo bago ka maglagay ka dito, no? I mean to say, kanina hindi ko pala nabigay sa inyo. Maglagay ka muna sa sarili mo. Dito lahat po ng point. Sorry guys, nagkalimutan ko. Lahat po ng point mo dito sa ano mo, dito sa noo, sa buhok, pababa po sa buhok, sa mukha, sa lahat. Punuin mo yung katawan mo ng pabango. And then, yun na yung sinabi ko sa iyo na ito, habang dinadasal mo. Sorry po, ito po ang unahin niyo muna ha. So, unahin mo ang sarili mo, paglagay ng pabango sa buhok, mula dito sa buhok, pabango, yan, pagkatapos, hanggang sa paa. Pagkatapos niyan, dito na po. So, yan na po, ganyanin mo, isipin mo ng isipin mo. And dasal, nandyan na po. So, kahit na anong dasal, paulit-ulit, parang mantra, habang iniisip mo yung pagmamahal mo sa kanya. Tapos, marinig mo talaga yun sa kanya, na yung bagang time po na endearment, yung sabi parang, I love you, or sabihin po natin, honey, mahal na mahal kita, ganon. Yung parang, yung narinig mo sa kanya talaga, na yun ang isipin at isipin mo talaga po, damhin mo talaga yun, na naririnig mo na sinasabi niya. Tapos magsabi ka sa kanya, then kung nasaan mo siya ngayon, every time po, actually, your mind, your isip mo, is like when you think of him, nandoon ka na talaga sa kanya sa astral. There is no space, no time pagdating po sa astral. There is also no time frame. So, kahit saan po siya, kahit anong oras siya umalis, o kahit matagal na po kayo magkakaiwalay, gawin mo po yun. And then, talaga pong purposely po, ipahid mo po ito sa mukha niya. Ito, pag ganun pababa, bababa lahat. Bababa pa lahat. 3 beses 3 times. Habang dinadasal mo pa rin, habang mini-mention mo yung dasal mo. And then, pagkatapos nun, yakapin mo siya ng mahigpit. Yung puso mo matatapat sa kanya. Yakapin mo po siya ng mahigpit. Tapos, ibulong mo lang kung anong gusto mo. Kaya, mahal na mahal kita, uwi ka na. Yun. As in, gawin mo siya as in, paulit-ulit. And then, pagkatapos nun, talagang, bago ka umalis sa kanya po, tapikin mo siya muna ng 3 beses. Or, hawakan mo yung kamay niya, na parang paganon po. Ibagang hawak na, hawakan mo yung kamay niya, na parang sabihin mo ka ako na umuwi ka na. O, yan. Tapos, isipin mo talaga na umuwi. Alam niyo guys, ang pinaka, ano po na, parang, naano mo siya, nag-ano ka, parang na-complete ka. Kasi yung lahat ng amoy mo, lahat ng scent mo dito, mawawala yan. Nandun na po sa kanya. Trust me guys, no, napaka-effective po niyan, no, sa akin, lalo na pag gagamitin ninyo po is itong charm. Ang charm ko po is consist of sinukuan puti,
sinukuan po na dilaw, sinukuan po na green when it comes to money. So, pinagsabay-sabay ko na po ito kasi ano po 'to, nandito na po lahat na pwede po ninyong gamitin pagdating po sa pag-ibig. Lahat ito pwede, 'no, pwede sa negosyo mo, pwede sa kasosyo mo, pwede nga yan sa tao ngayon galit sa'yo, kapatid mo, gano'n po. Hindi, wag ninyo siyang puntahan in person, isipin ninyo lang po 'yun. Now, ito po yung tinatawag na paano po pagdating po sa bind, 'no? Ang binding iba din 'yun. Ang binding nun mas mahigpit 'yun, mas maano 'yun. Now, pag iba-bind po ang isang tao or dalawang tao po, talaga pong hindi po 'yan magkakahiwalay until the end. Kahit mamatay po sila, pag namatay po itong dalawang maghihintayan po 'yan, which is eternity, which is ayaw ko. Alam mo kung bakit? Kasi puwedeng magbago ang isip mo, puwedeng magbago ang damdamin mo. Paano kung na-bind ka, pagkatapos ngayon nagmahal ka ng iba? Masasabi mo, eh, hindi po 'yun effective, no? Kasi ang binding or ang tinatawag po natin na ganito, puwede din po makakuha siya ng mas malakas sa'yo. Okay? Kasi ang pagdating sa astral, mas palakasan yan. Kaya lang po, ang problema po kasi nun, kapag naka-bind siya, tapos nakuha siya ng iba, still babalik pa rin siya doon. Hindi talaga, both sa inyo talaga, hindi po talaga magiging masaya. No? Sabihin po natin na, maliban na lang, as I said, kung asawa mo siya, kung ano mo siya. So, dapat paggagawa kayo nito, dapat po, mag-clear man po ang konsensya nyo. Ito yung binibigay ko lang po sa inyo because I wanna give you hope, no, sa mga babae po dyan na parang talaga po ang asawa nila masyadong matapang, masyadong nananakit, nagaano. Ito gawin ninyo, guys. No? Very effective ito. Pwede naman kayong gumamit kahit anong cologne. Kaso lang po, pag may sinukuan kasi mas malakas. No? Now, binding. So, pag binding naman na po, guys, actually, ang ginagawa po doon, kunin mo yung espiritu niya, puso niya, yung puso talaga mismo niya. Kasi sa astral, pwede mo siyang paghiwalayin lahat. Kung alam po ninyo ang ritual po ng Isis, which is magandang story po yun sa susunod mga kausa natin. Bawat party po ng ating katawan pwedeng paghiwalayin. So, dito sa astral po, pwede mong kunin puso niya lang. Puso niya lang. Pagkatapos nga, yung puso mo, pag-isahin mo. Pero nagagawa yon sa mga talagang marunong na. No, itong unang pinakita ko sa inyo, guys, is simple as po, pwede mo siyang gawin. Pag ginawa mo yung dalawang puso sa mga halimbawa ngayon, talaga pong marunong katulad namin, katulad ko, no, na ibabinding po talaga yung puso niyan. No, babinding po yan. So, pagka-bind ka yan, talagang pagkatapos niyan, pwede mo siyang ilagay sa puno. So, it's gonna be forever. So, pwede kang gumamit po ng buhok niya, may something po mula sa kanya, pwede po ano niya, kasi yung amoy po niya, yung sip niya nandun. Pero sa astral po, ang ginagawa po talaga niyan is binding po sa puso niya. Now, kung i-bind mo yung kaluluwa niya at yung kaluluwa nito na pagdikitin mo, pagkatapos i-bind mo ng buhok, o sabihin po natin buhok ng tikbalang, so yan, kahit anong mangyari, no? Pag namatay ang isa, patay din yung isa. Ganon po kalakas po, guys. Sa tagal po ng panahon po na panggagamot ko, yan po is something like, hindi ko na ginawa kasi nakita po pagkatapos ng 5 taon, hindi na po makalakad yung lalaki dahil nga po doon sa binding na ginawa ko. Actually, sa totoo lang, every magic has its consequence, no? Pero yung lalaki talaga po, bumait, nagkakaroon na siya ng gano'n, nandyan pa rin. Hanggang ngayon sila pa rin. Pero, yun nga po, no? Kasi hanggang in a long run, etong ginawa po natin, ano po yun sa ano, lalo na po pag inilibing doon mismo sa pintuan po ng bahay na. Mayroon pa rin po, picture po nitong babae. Kasi sabi ko nga sa inyo, kahit sa makabilang bahay na, pwede ko yan pauwiin sa bahay mo mismo. Kaso lang po, ang trabaho kasi na yan, as I said, noon yun, ginagawa ko yan. Maraming paraan, guys, para ano. Pero huwag na po sanang mapunta po dito sa binding, mapunta na po sa inyo ang pagmamahal po ninyo. Kasi para sa akin, kahit asawa mo yan, meron yan kalayaan. Give him freedom to love you. Mas matamis yun kaysa sa alam mong minahal ka lang kasi binind mo. Di po ba? Alright, guys, maraming salamat po sa inyo and have a good night po.